Test 1, 2, 3. Test mic. Test mic. Test 1, 2, 3. Testing mic. Test. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, before we start, para medyo magising po tayo, batiin po natin ang isa't isa. Magandang gabi po. Okay, simulan po natin. Ito pong session 1 ng ating Grand Bible Seminar. Bago po ako magsimula, nagpapasalamat po ako sa pagtugon po ninyo sa paanyaya ng Diyos. Maaari may nag-invite po sa inyo ngayon, pero ang talagang nag-invite sa inyo ay ang mismong Diyos kasi gusto niyang maunawaan nyo ang salita ng Diyos para magkaroon po kayo ng pananampalatayang makapagdadala sa inyo sa langit. Kaya mga kababayan ko dito po sa Cavite at mga brothers and sisters, para makapagsimula po tayo, hingi po tayo ng gabay sa itaas. Tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Let's all pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Una po sa lahat, dahil po sa pagkakataong ipinagkaloob niyo po sa amin sa linggong ito, upang gabi-gabi po namin saliksikin at pag-aralan, ang banal na salita ng Diyos, ito pong kasulatan, na magbibigay po sa amin ng kaligtasan. Salamat sa pag-anyaya o pag-imbita niyo po sa mga naririto ngayon. Mari Panginoon, nakita niyo po ang kanilang puso na naghahanap ng katotohanan. Kaya nga, ipinahintulot niyo po ang Grand Bible Seminar na ito para sa kanilang mahalagang spirito. Hiling ko po, Panginoon, na kayo ang tumulong sa bawat isa upang maunawaan po nila ang mga salita ng Diyos na magbibigay sa kanila ng interes upang makilala ang Diyos na nasa Biblia. Mga salita ng Diyos na magbibigay sa kanila ng kasiguruhan na ang Diyos ay buhay, ang Bibliang ito ay totoo. Mga salita ng Diyos na aakay sa kanila tungo sa pagsisisi, hanggang sa Friday ay matanggap po nila ang buhay na walang hanggan. Upang matanggap po nila ito, Panginoon, pagkalooban niyo po sila ng mapangunawang kaisipan, ng bukas na pandinig, upang malinaw po nilang maunawaan ang salita ng Diyos na pagsisimulan ng kanilang tunay na pananampalataya. Hiling ko nawa, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang gumabay at magturo sa kanila from the beginning to the end of this Grand Bible Seminar. At umaasa po kami na tatapusin ng lahat ng mga nakikinig ang Bible Seminar na ito upang matanggap po nila ang regalo para sa kanilang buhay na walang hanggan. Hiling ko rin po na ilagay niyo po sa aking mahihinang bibig, maipangaral ko lamang sa mga taga-Cavite ang naayon sa inyong banal na kalooban. Mula po sa simula hanggang sa matapos, gusto po kaming aasa at magtitiwala po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, unang talata po para po sa ating session number 1 ay matatagpuan sa John chapter 5 verse 39. Sa mga baguhan, wag po kayong mag-alala, everything will be shown dito po sa ating screen. Ebanghelyo ayon kay Juan chapter 5 verse 39. Pwede po, basahin po natin sabay-sabay, dahan-dahan. 3, 2, 1. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Mga 2,000 taon na po ang nakakaraan, sinabi po ng Panginoong Hesus ang talatang ito. Ito yung dahilan kung bakit kailangan nating mag-aral ng salita ng Diyos, ang Biblia. Tinawag niya dito, mga kasulatan. Bakit kailangang mag-aral, magsaliksik ng salita ng Diyos? Ang target po natin ay para magkaroon po kayo ng buhay na walang hanggan. Sa madaling sabi, kapag sinabi ng Biblia na eternal life, ito rin po ay patungkol sa ating kaligtasan. Maari kayo po mga taga-Cavite ay masigasig, nagsisimba-simba na rin. Pero kung hindi nyo pa alam ang kaligtasan, walang kwenta ang pagsisimba-simba po ninyo. Kahit na kayo po ay nagsasaliksik rin ng Biblia, kung hindi po nyo alam yung buhay na walang hanggan o kaligtasan, walang kwenta ang lahat. And that's why in-invite po kayo ng Diyos. Ginamit niya yung mga kamag-anak nyong naririto, mga kakilala, kasi gusto ng Diyos kayo mismo mapasama, masaksihan, at sama-sama nating masaliksik ang Biblia. Bakit? Ang kapalit nito, kapag naunawaan nyo sa pagsasaliksik itong Biblia, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Unahan ko na po kayo,
Hindi namin kayo nire-recruit sa panibagong relihiyon. Ano man ang relihiyon nyo, Katoliko, Iglesia ni Cristo, Mormons, kahit anong relihiyon yan, walang halaga yung relihiyon na iyan. Ang mahalaga, magkaroon kayo ng tunay na relasyon sa Diyos. Mga kababayan, walang relihiyon ang makapagdadala sa inyo sa langit. Ang tanging makapagdadala sa inyo sa langit ay ang Panginoong Yesus. At sabi niya dito, saliksikin niyo ang Biblia, ito ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Kay Kristo Jesus, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, matatanggap niyo ang buhay na walang hanggan. Yan po yung target natin. Ngayon, ang tanong, maari wala pa kayong interest sa buhay na walang hanggan. Kaya mahalagang tanong, why do I need eternal life? Bakit kailangang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Unang rason, dahil mayroon po kayong mahalagang spirito. Mga kababayan, hindi lahat yung buhay dito lang, may susunod na buhay. May tanong po ako, mayroon po ba dito hindi mamamatay? Baka 50 years, patay na tayong lahat. Lahat tayo mamamatay, tama po? May susunod po na buhay dahil mayroon tayong spirito. Kaya tayo kailangang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin nun, maligtas ang inyong mahalagang spirito upang makapunta po kayo sa langit. Yun po yung sinasabing buhay na walang hanggan. Dahil mayroon kayong precious spirit. Pangalawa, bakit kailangan yung magkaroon ng buhay na walang hanggan o kaligtasan? Dahil ito yung magbibigay sa inyo ng tunay na kaligayahan. Mga taga-Cavite, gusto nyo bang maging masaya? Oo, kasi parang ang lulungkot po ninyo. Marami pong problema, di ba? May hinahangad po yung puso natin. Ang hinahanap ng puso natin, tunay na kaligayahan. However, anong ginagawa natin? Hinahanap natin yung kaligayahan sa pera, sa relasyon, sa katanyagan. Pero hindi niyan maibibigay sa inyo yung tunay na kagalakan o kasiyahan. Ang makapagbibigay sa inyo ng tunay na kaligayahan ay ang Panginoong Hesus kapag natanggap nyo na ang kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Dahil ang sanhi ng lahat ng kalungkutan sa mundong ito ay yun pong kasalanan. Kaya para makuha nyo yung tunay na kasiyahan, kaligayahan, kailangan nyong maligtas. Siguro naman dito, lahat kayo gusto nyong maging masaya. Meron po ba dito, gusto niya malungkot siya? Kapag malungkot ka raw, ang pangit mo. Kaya gusto nyo maging pangit? Ayaw ko. Kaya dapat maging masaya tayo, matatagpuan po natin yan dito po sa salita ng Diyos. Pangatlo, para ma-solve po natin yung problema sa kamatayan. Because of sin, dahil sa kasalanan, mamamatay tayong lahat. And I know marami sa inyo takot mamatay. Kaunting naramdaman lang sa siya, nag-aalala ka na kaagad, di ba? Hala, cancer na yata to. Kahit kabag lang. Di ba? Minsan, kaunting kibot, natatakot kayo kasi nga, may takot ang isang makasalanan. Dahil sa espiritu natin, sa konsensya natin, kapag makasalanan ka, takot ka talagang mamatay. Yan ang magbibigay ng solusyon sa tatlong bagay na ito, kaya tayo mag-aaral ng salita ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang target, ang layunin ng ating Bible seminar, lilinawin ko po, hindi ito church activity. Hindi po ito simpleng organization. Hindi po ito event na dinala namin kayo, makikinig kayo, uuwi kayo, then wala na. Hindi po. Para ito sa iyo. Ang layunin ng Bible seminar o purpose, para magkaroon po kayo ng buhay na walang hanggan. Tinatawag din po yan na kaligtasan. Kaya meron po akong payo, especially sa mga baguhan. Ilagay nyo lang po sa isip nyo, sige nga, makikinig akong mabuti para malaman ko yung sinasabi ng gwapong pastor na yan na kaligtasan. Yeah? Amen daw. Di ba? Para malaman nyo, ano kaya yung sinasabi nilang kaligtasan? 16 years ago, mga kababayan, ako rin na-challenge. Kasi yun pong nag-invite sa akin, sabi niya, ligtas siya, ako hindi. Kaya nagtaka ako, bakit sila sure? Sabi niya, sa langit daw siya mapupunta kapag namatay. Samantalang ako, hindi ko alam ang sagot. Gusto kitang maligtas. I want you to be saved, sabi po niya.
Kaya doon po, nung in-invite po ako, isa lang ang nasa isip ko. Sige nga, ano ba yung sinasabi nilang ligtas sila? Ako hindi. Of course, at first, nayayabangan ako sa kanila. Yabang nyo, kayo lang ang ligtas, kami hindi. Pero nag-isip ako, bakit sila? Sure na ligtas sila. Samantalang ako, wala akong sagot. Kaya, nung in-invite ako, pumunta rin po ako. At sa week na yon, sa Bible seminar na yon, natanggap ko po ang buhay na walang hanggan. Kaya ang purpose para po sa kaligtasan o buhay na walang hanggan. Kaya nga, ito rin po sa English, eternal life or salvation. Para magkaroon yan, kailangan po nating saliksikin ang mga kasulatan. Bakit? Habang nagsasaliksik tayo, nalalaman mo ang katotohanan. At kung alam mo na yung totoo, madali na lang maniwala. Yun po yung pananampalataya. Hindi ka pwedeng maniwala sa isang bagay na hindi mo alam o hindi mo naiintindihan. Tama po? Kaya dapat magsaliksik tayo para kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nasa Bible po yan. John 17 verse 3, ang buhay na walang hanggan magsisimula sa pagkakilala sa Diyos. Pwede this time, para di kayo antukin, basahin nyo po, dahan-dahan sabay-sabay yung Tagalog. 3, 2, 1. Kapag sinabing makilala yung iisang Diyos na tunay at si Jesucristo, ang ibig sabihin niyan, magkaroon tayo ng tamang relasyon. Kapag may relasyon ka na sa Diyos, ibig sabihin kapag naligtas ka, may buhay na walang hanggan ka. Makakapunta ka na po sa langit. Kaya mahalaga yung pagkakilala. Tanong ko mga taga Cavite, kilala niyo po ba ang Diyos? Parang walang sagot. Kilala. O sige, i-check po natin. Kilala niyo po siya? Sino po siya? Bongbong Marcos. Pakitaas po yung nakakakilala sa kanya. Okay, salamat po. Tanong, kailan po ang birthday niya kung kilala niyo siya? Yan ang mga Pinoy. Kilala mo? Oo, basta? O kala ko ba kilala nyo? Bakit di nyo alam ang birthday niya? O, ipapakilala ko na siya sa inyo. Ang ating presidente, ang birthday niya, September 13, 1957. Next. Ilang taon na siya? O, nag-compute na yung isa. Ang galing. Opo, sa year na ito, 69, sa September papapiro. 68 po siya, ang birthday niya sa September. Next. Saan ospital siya ipinanganak? Saan siya ipinanganak? Sa isang ospital sa Maynila. Ano po ang height ni Bongbong Marcos? Kita nyo? Kilala nyo? Hindi nyo alam yung detalye niya? 5'6" and a half daw. Malapit na. 5'7" po. Bakit ko po ito pinakita? Maraming tao nagsasabi, kilala ko ang Diyos. Pero kung tanungin ng detalyado sa Diyos, wala silang alam. Tinanong ko kayo kay Bongbong, ang alam nyo lang siya yung presidente at kilala nyo ang mukha niya, pero wala kayong alam talaga sa personal niyang pagkatao. Tama? Dahil wala talaga kayong relasyon sa Kanya. At kung ipipilit nyo sa akin na may relasyon kayo sa Kanya, sige nga bukas, punta tayo sa palasyo ng Malacanang kung papapasukin tayo. Alam ko po, hindi tayo papapasukin. Baka arestuhin pa tayo. Pag nagpakilala ko yan, kuya ko po yan. Sasabihin ng PSG, impostor ka. Naintindihan po ninyo? Ganon din po sa Diyos. Madaling sabihin, kilala ko siya. Pero actually, hindi nyo pa siya kilala kasi hindi nyo pa alam ang Biblia. And that's why, magba-Bible seminar tayo. Para makilala ang Diyos, aabutin po tayo ng proseso. 5 araw, 5 gabi. Magtiyaga po kayo. Kapag nakumpleto nyo po ito at naligtas kayo, higit pa sa pagtama sa loto. Dahil matatanggap mo ang kaligtasan. Kaya ngayong gabi, Monday, pag-aaralan natin ang Bible, yung paglikhang ginawa ng Diyos, patungkol sa ating buhay, at tungkol sa unang 2 tao, si Adan at saka si Eva. Bukas, pag-aaralan natin ang history, yung nangyaring pandaigdigang baha sa panahon ni Noe,
yung Tore ng Babel, yung pagtawid ng mga Israelita sa Red Sea, at yung pagdurusa ng Israel dahil tinanggihan nila ang Panginoong Hesus. Sa Miyerkules, ang Israel sinumpa ng Diyos dahil tinanggihan nila si Kristo, pero nakalagay sa Biblia, babangon silang muli. Sa Biblia nakasulat na po yung mangyayari pa lang, tawag natin propesiya. Ang mga propesiyang ito ay patungkol sa Israel, tanda ng katapusan ng panahon, paglalagay ng 666 mark, at yung paparating may giyera po, mga kababayan. Gugunawin ng Diyos ang mundong ito para makapaghanda po kayo. Sa ika-4 na araw sa Huwebes, pag-aaralan natin kung sino ka. Tungkol sa kasalanan natin, paghuhukom, destiny, saan mapupunta ang isang makasalanan, at ituturo ko kung paano magkaroon ng tunay na pagsisisi. At sa Biyernes, pag-aaralan po natin ang magandang balita. Yung hustisya at pag-ibig ng Diyos, yung kanyang krus, yung walang hanggang katubusan, at kung paano tayo mabuborn again. Mamaya, i-explain ko po yung konsepto ng born again. Hindi po yan relihiyon, yan po ay tamang relasyon sa Diyos. Ito po ay isang experience sa buhay mo na naunawaan mo at natanggap mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya 5 araw po tayong magsasama-sama o 5 gabi. I hope tapusin nyo po. Sana mag-decide kayo na tapusin. Ganito po yung challenge. Wala namang mawawala, tapusin mo na. Kapag natapos mo at naunawaan mo, I'm sure, mapapasayo ang kaligtasan. Kaya, magtiyaga po kayo. Ako rin po, araw-araw, gabi-gabi, nandirito. Hindi po ako absent. Promise po yan. Dahil kung absent ako, walang magtuturo. Kaya sana, lahat kayo mapabago, mapaluma, mapa-brothers, sisters, o mga invitees, nag-a-appeal po ako sa inyong puso. As of now, hindi nyo pa masyadong nauunawaan, pero tignan nyo sana ang puso namin. Isa lang ang gusto namin, maligtas kayo. Ang puso namin, ma-share namin ang tunay na kaligayahan sa inyo. Nakita nyo yung mga brothers and sisters sa baba? Masaya silang naglilingkod. Yung mga kumanta dito, masaya silang kumanta. Dapat mag-question kayo, bakit may ganun silang kakaibang kasiyahan? Ako puro problema. Bakit kaya parang ang gaan-gaan ng kalooban nila? Sinundo kami, pakakainin kami, bakit sila ganito? Magtanong po kayo. Ginagawa nila yan dahil natanggap na nila ang tunay na kaligayahan. Pag nasa puso na ang tunay na kaligayahan, lalabas na po yan. Kaya makinig po kayong mabuti. Ang purpose natin, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Kaya simulan po natin sa session number 1, 4 na bagay ang ituturo ko po sa inyo. Number 1, tungkol sa Biblia. Magtanong tayo para makuha natin ang sagot. Ano ba ang Biblia? Totoo ba ito? Number 2, patungkol sa paglikha ng Diyos. Paano natin makikilala ang Diyos na hindi natin nakikita sa ating mga mata? Makikilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Pangatlo, ano ba yung buhay? Ano po yung layunin ng ating buhay? At pang-4, yung kwento ng unang 2 tao, si Adan at saka si Eva. Ito ay alamat lamang ba o katotohanan? Isa-isahin po natin, makinig kayong mabuti. Tungkol sa Biblia, Mateo 22, versikulo 29. Kapag sinabi ko pong magbasa, basahin po ninyo. Bakit? Dati po ako ay nagturo, teacher. Kapag nagbabasa ang isang tao, nare-retain po yung binasa niya dito at pwedeng bumaba sa puso. Kaya magbasa po kayo para ito sa inyo. At the same time, si Taning, ang tawag po namin sa demonyo ay si Taning. Gusto niyang makatulog ka para di ka maligtas. Minsan akala ko nakikinig mabuti kasi yes nang yes. Yun pala, tulog na. Kaya mahirap po huwag niyo po akong tutulugan. Kaya para manatiling gising ang diwa, basahin po natin Mateo 22:29, 3, 2, 1. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kababayan, 2,000 taon na po ang nakakaraan, pumarito ang Panginoong Jesus, pinatay siya ng mga Hudyo. Yan ang sabi niya, nagkamali kayo dahil hindi nyo alam ang kasulatan.
Bakit nagkakamali tayo sa ating mga relihiyon at mga desisyon sa buhay dahil hindi natin alam ang kasulatan? Kaya mag-aral tayo para malaman natin yung manual ng buhay natin. Sa isang gamit, kapag bagong bili at hindi mo alam gamitin, di ba binabasa nyo yung manual? Yes po, mahalagang malaman yung manual para alam mo kung paano gamitin. Minsan, shampoo pala, nakalagay sa lalagyan na parang lotion. Dahil hindi mo alam, shampoo yun. Anong ginawa mo? Nilotion mo. Kaya nagkamali ka. Bakit? Hindi ka nagbasa ng manual. Ganon din. Para maintindihan natin ang buhay, para makilala natin ang Diyos, para di tayo magkamali. Saliksikin natin ang Biblia. Ang mga Israelita noon, nagkamali sila. Bakit? Wala silang alam sa mga kasulatan. Kaya mayroon pong isang Kristiyano, sabi niya, ang Bible, ito ay basic instruction before leaving earth. Bago ka mamatay, dapat maintindihan mo ang Biblia. Kasi nandito yung instruction kung paano tayo makakapunta sa langit. Alam niyo po, ang isang problema kung bakit marami ang pupunta sa impyerno, eto po. Pupunta sila sa impyerno dahil wala silang pakialam. Hindi nila iniisip ang buhay nila. Trabaho lang ng trabaho. Hindi nila iniisip na mamamatay sila balang araw. Walang preparasyon. Hindi nila iniisip saan ako pupunta. Langit ba o impyerno? Wala lang silang pakialam. Mahalaga lang sa kanila makakain, makatulog, trabaho. Kapag ganito, para ka pong hayop. Ang mga hayop, kumakain din po sila, natutulog. Nagtatrabaho, ang ibig sabihin nun, naghahanap ng pagkain din. Iba tayo. May buhay tayo. Yung unang talata natin, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala. Yung John 17:3 kanina. Pati dun sa unang-una, John 5:39, at ito ang sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga ino meron kayong buhay na walang hanggan. Ang pinakamagandang salita ay buhay. Pero wala silang pakialam sa kanilang buhay. Dapat magkaroon kayo ng pakialam. Kaya dapat magsaliksik tayo. Ang buhay na ito, mayroon siyang manual at nasa Bible po yan. Kaya, kung wala kayong pakialam sa Biblia, hindi nyo malalaman ng manual, hindi mo malalaman kung paano mo pagsahalagahan ng buhay, hindi mo matatanggap ang buhay na walang hanggan, hindi ka makakapunta sa langit. Kaya mahalaga ngayon magkaroon kayo ng pakialam. Dapat may pakialam tayo sa Diyos, sa Biblia, at sa mismong buhay po natin. Ito yung request ko po sa inyo sa week na ito. Dapat magkaroon kayo ng interest at pakialam sa Diyos. Tingnan nyo po, mayroon po akong ipapakita, nagkamali siya kasi hindi siya nagbabasa. Tira lang ng tira. Tingnan nyo po, may sakit po yung kanyang misis. Paiinumin po niya ng gamot, sunilyapan lang po niya yung gamot. Inalog-alog niya si misis. Kanan, kaliwa. Sige pa. Sige. Muntikan ng mamatay. Bakit? Mali yung pagkaunawa niya. Shake well before use. Ano po dapat yung i-shake? Yung gamot, hindi yung pasyente. Maraming pupunta sa impyerno gaya nito. Hindi niya alam ang Biblia. Hindi niya alam ang kaligtasan. Wala kasi siyang pakialam. Akala niya tama yung ginagawa niya. Ganun din po ako. 16 years ago, akala ko tama yung relihiyon ko. Masigasig din po ako. Pag nananalangin din, paiyak-iyak din. Ang tagal-tagal po kong manalangin. Pero ang problema ko nun, mangmang ako sa Biblia. Buti na lang may nagtiyaga sa akin. Kaya dapat una malaman natin ang Biblia. Kasi ito ang basic instruction bago natin lisanin ang mundong ito. Magsaliksik tayo. Ito po yung mga pagkakamali, nilista ko po, dahil walang alam ang mga tao sa Biblia, kaya marami silang mali ang pagkaunawa. Sabi nila, walang Diyos dahil hindi ko siya nakikita. Yan ang
mga sinasabi ng mga walang alam sa Biblia. Ako rin. Ganyan po ako noon. Maniniwala lang ako kung ipapakita niyo may Diyos. Kapag nahawakan ko yung Diyos, doon lang ako maniniwala. Ngayon, ano ang sabi ng Biblia? May malinaw na sagot. Bakit di nakikita ang Diyos? 1:4:24, ang Diyos ay Espiritu. Very simple. Luke 24:39, ano yung Espiritu? Sapagkat ang isang Espiritu ay walang laman at mga buto. Kaya nga, hindi natin nakikita ang Diyos kasi hindi siya gaya natin na may laman, na may buto. Wala siyang laman, wala siyang buto. Espiritu po siya. Para maintindihan, nakikita niyo po yung hangin? Hindi. Pero may hangin po ba? Meron. Yung signal ng cellphone natin, nakikita niyo ba? Hindi po. Pero nandito yan ngayon. Para makatawag tayo, para makakonect sa internet. Meron. Ganon din po ang Diyos. Di nyo nakikita, pero sabi ng Biblia, ito po yung dahilan. Espiritu siya, wala siyang laman, ubuto. Now, you know. O di mayroon ka ng sagot ngayon. Ganon pala. Hindi nakikita ang Diyos kasi nga, Espiritu siya. O kung hindi mo alam ang Biblia, hindi mo nakita ang talatang ito, di maninindigan ka sa mali. Minsan maraming tao, lalo na ang mga Pinoy, naninindigan kahit mali sila. Kaya walang pupuntahan ng taong kagaya nito. Kaya magsuri tayo. Ngayon alam mo na, maitutuwid na natin. Ano pa? Kung may Diyos, bakit maraming hirap at pagdurusa? Ito yung mga tanong ko rin noon. Nung unang salta ko dito sa Pilipinas, marami akong nakitang pulubi. Mga bata, may dala pang bata na mamalimos. Yun din ang tanong ko, kung may Diyos, bakit may ganitong hirap at pagdurusa? Maring gumawa tayo ng sarili nating opinyon. Pero ngayon, sasagutin tayo ng Biblia. Bakit may pagdurusa ang mga tao? Jeremias 2:13. Basahin po ninyo, sabay-sabay. 3, 2, 1. Yes. May tanong po ako, kung hindi po kayo iinom ng tubig, anong mangyayari? Mauuhaw. Mamamatay ka agad? Pag di ka uminom ng tubig, mauuhaw. Pero may tubig. Ang problema, ayaw mong inumin. Sabay magre-reklamo ka. Mamamatay na ako. Uhaw na ako. May tubig, di mo inom ka. Bakit ko po ito ginawang halimbawa? Maraming ganun. Tinalikuran nila ang Diyos. Wala silang pakialam sa Diyos. Bilang resulta, di puro hirap at pagdurusa. Ikaw din ang problema. Bakit? Dahil makasalanan tayo, nung ipinanganak tayo, nakatalikod tayo sa Diyos. Di ba? Siguro yung iba sa inyo, ang hirap imbitahin dito. Inaraw-araw ka nila, halos pagbantaan ka na nila. Sige na, sama kang ayaw, patayin kita. Pero ayaw mo talaga. Kasi yun ang puso natin, papalayo sa Diyos. Yan ang sabi ni Jeremias. Sa panahon po ni Jeremias, yung mga tao sa Israel ang titigas ng ulo. Tinalikuran nyo yung source ng tubig. Ang binabanggit niya dito, ang Diyos. Kaya kayo hirap na hirap at nagdurusa. Para madaling intindihin, kahit na ikaw po ay anak ng isang bilyonaryo sa Cavite, ang problema naglayas ka, mamumulubi ka talaga. Tama po? Yun ang istorya ng buhay ng mga tao. Nakatalikod tayo sa Diyos, wala tayong pakialam sa Kanya, araw-araw tayong nabubuhay sa sarili natin, puro tayo kasalanan, at sa result, ang daming problema. Kaya this week, ang prayer namin, makabalik kayo sa Diyos. Mayroon pong kwento dito sa Biblia ng alibugang anak. Tayo po yun. Sino po itong alibugang anak? Masamang anak. Iniwanan niya ang tatay niya. Nilistay niya ang pera, ari-arian ng tatay niya hanggang sa mabankrupt po siya. Pero anong ginawa niya? Nung natauhan, bumalik siya sa tatay niya. Yun po ang target ng Bible Seminar. Ngayon po, nakatalikod kayo sa Diyos, napakalayo ninyo, pero ngayong week, gusto niyang manumbalik kayo sa Kanya para masolve lahat ng ating pagdurusa. Next. Yung iba, mali ang pagkaunawa nila dahil wala silang alam sa Biblia, kaya meron silang ganitong sinasabi. Kapag in-invite mo sila sa ganitong Bible seminar, kayo na lang dyan, kalukuhan. May nakagisnan na akong relihiyon. Sabi niya.
Sabi ng tatay ko, dito na kami isinilang. Dito na kami lumaki. Dito na kami mamamatay. Talagang with feelings. Di ba maraming ganyan sa atin? Dito na ako sinilang. Dito na ako lumaki. Dito na ako mamamatay. Kung ganyan ang line of reasoning nyo, wala kayong asenso sa buhay. Alam nyo po, ako po ay lumaki sa mahirap na pamilya. Ang aking magulang, ang aking tatay, ay magsasaka. Bilang magsasaka, sabi niya, dito ka na lang anak, magsasaka na lang. Dito na lang tayo isinilang, dito ka na lumaki, dito ka na rin mamamatay. Pero may pangarap po ako sa buhay. Kaya ako po nagpursiging mag-aral. Kung sumunod lang po ako, di ngayon, nandun po ako, nagtanimay di biro, magapong nakayuko. Ang hirap. Hindi po ako sumunod kasi mali yung reasoning niya. Mag-aaral ako. Aabutin ko yung aking pangarap. O di na iba yung buhay ko. Ganon din po sa Diyos. Bagaman may relihiyon po kayo, magsaliksik kayo. Kasi yung relihiyon yan, mali naman yan eh. Karamihan sa mga Pinoy makikipagbatayan sa isang bagay na mali naman. Lalo na yung relihiyon. Kaya hindi relihiyon. Para maintindihan nyo, ito munang bata, tignan nyo po yung bata, akala niya mamamatay na siya. Dapat yun eh. Sige, Naman hawak na hawak siya. Oh, kaya may tumulong sa kanya. Kenapa niya? Na-realize niya, ay buhay pa pala ako. Bakit ko po ito pinapakita? Ang batang ito ay ikaw. Ang lubid na yan, yan yung relihiyon mo. Ito yung dito ko pinana. Ayaw mong bitawan. Kahit pinapahirapan ka, mali. Kaya kami po yung babae. Gusto ka naming matauhan, ganito po yung tama. Ay, oo nga pala. Pagkatapos ng 5 gabi, masasabi nyo yan, ay, tama pala. Yes po. Yun ang target natin. Aakayin namin kayo. Bakit? Ako rin, 16 years ago, ako yung batang yun. Meron akong pinangahawakang paniniwalang baluktot. Buti na lang may naawa sa akin, sabi niya, hindi ka dyan malulunod. Kaya, John 8:32, naintindihan ko po yung verse na ito. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ng magpapalaya sa inyo. Napalaya ako sa maling paniniwala ko. Maling relihiyon ko. Kaya lilinawin ko, hindi namin kayo nire-recruit sa panibagong relihiyon. Gusto lang namin kayong ma-educate. Maunawaan nyo ang Biblia. Maturuan kayo ng Biblia dahil ang Biblia ang katotohanan. At kung alam mo na ang katotohanan, madali na lang maniwala. Parang sa school, nung kinder tayo, sabi ni teacher, 1 + 1 = 2. Pinakita niya, 1 at 1, 2. Naniwala tayo. Hanggang ngayon, tama. Mayroon pong nagturo sa atin. Tungkol sa Diyos, kailangan pong may mangangaral na magturo sa inyo. Huwag kang magmagaling. Kasi yung iba po, napakapiloso po, mangmang naman sa Biblia. Marami na akong nakausap. Makinig po kayo. Hindi ako makaniwala dyan. Si Jesus ay hindi Diyos. Nagbabasa po kayo nito. Hindi, basta. Malakas ang loob dahil walang alam. Kaya makinig kayong mabuti. Para di tayo magaya sa batang ito, siya'y may pinangahawakan na mali. Buti na lang may tumulong sa kanya. O kaya ngayon, okay na yung mukha niya, di ba? Bakit gumaganon? Napasukan ng tubig yung tenga niya. In any case, nakawala po siya. Akala niya mamamatay na po siya. Okay? Ito po yung miracle sa Biblia. 7 bagay para mas maintindihan natin. Dito po sa mga ipapakita ko, makikita nyo, ito talaga ang salita ng Diyos. Ang Bibliang ito, salita ng Diyos. Bakit? Para maniwala kang may Diyos, dapat maniwala ka muna sa Biblia. Di mo pa nakita ang Diyos, di ba? Ang Diyos na hindi nakikita, nahayag siya sa pamamagitan ng Biblia. Kaya isa-isayin natin. Paano na-form? Paano nabuo ang Biblia? Nasa Biblia rin po ang sagot. 2 Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan, ito po yung Biblia, ay kinasihan ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang Diyos ang may akda. Ang Diyos ang may ideya. Siya
ang may pakana ng lahat ng nakasulat dito. Sa kanya nang galing ang lahat ng nakasulat dito. Paano niya ito sinulat? Pumili siya ng mga propeta na magsusulat ng Biblia. Ikalawang Petro, chapter 1, verse 21. This time, kayo naman po ang bumasa. Tagalog lang po. 3, 2, 1. Yes, ito po'y iba't ibang tao. Kinausap sila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip o direktang revelation, and then sinabihan sila ng Diyos, isulat mo ang bagay na ito. Kasi sinulat po nila ang Biblia. May mga pilosopo po. Ang sabi nila sa akin, huwag kayong maniwala dyan sa Biblia, sulat tao lang yan. Natural. Alangan namang ipasulat ng Diyos sa manok. Paano mo babasahin? Oh, marunong. Kotak! Sabi raw. Paano ka maliligtas? Alangan naman ipasulat ng Diyos sa kabayo. Paano mo babasahin? Di ba? Kaya sinulat ng tao kasi ang babasa, tao. Ang maisusulat ay mga letra. Tama mali? Kaya nga, pumili ang Diyos ng mga espesyal na tao, mga propeta, para mapasulat niya. Pero yung mga taong yon, wala rin silang ideya. Narinig nila, sinulat lang nila. Ang talagang may akda ay ang Diyos. Ganito na buo ang aklat na ito. Ang unang aklat ay aklat ng Genesis. Ang Genesis, ang ibig sabihin niyan, Book of Origin, kung saan nagsimula ang lahat. Kailan niya naisulat? 1500 BC. Mula ngayon, 3,500 years na po ang nakakaraan. Ang huling aklat sa Biblia, sa pinakahuli, ito po ay aklat ng Apokalipsis. Sa English, Revelation. Sa ibang salin sa Tagalog, Pahayag. Ito ay naisulat ni Juan 100 AD. Kaya yung pagkakasulat ng buong Biblia, inabot po ito ng 1,600 years. Ganun katagal. Ito po, 2026 na tayo ngayon, kaya mahigit 3,500 years na po. Pero hanggang ngayon, nababasa pa rin ng mga tao. Ang mga nagsulat nasa 40, iba-ibang tao, iba-ibang henerasyon. Pero magkakatugma, iisa ang kanilang sinulat. Isinulat sa iba't ibang lugar, karamihan sa Middle East. Ano ang content niya? History ng tao mula simula hanggang katapusan. Ang Diyos ang nagsulat nito, pinasulat niya sa mga tao, kaya sa Biblia po, 3,800 times binanggit, sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos. God said. Ibig sabihin, ang Diyos ang may akda. Para maintindihan ang konseptong ito, simple lang po. Para maliwanawagan po kayo. Si Bongbong Marcos, yung ating president, kung meron po siyang announcement, hindi niya pwedeng bahay-bahayin tayo kasi ang dami na natin. Mga nasa 130 million plus na po ang mga Pinoy. Kaya anong gagawin ni Bongbong Marcos bilang president? Magpapa-press conference po siya. Tama? Tatawag siya ng media. Halimbawa, may announcement siya. Halimbawa lang po ha. Halimbawa, sabi niya, martial law na. Patay. Pag nag-declare siya ng martial law, halimbawa, sasabihin niya ito, ang mga reporters. Reporters ng ABS-CBN, TV5, ano pa? O, kayo na ang bahala. Yung mga reporters, isusulat nila. Maya-maya, nakalimbag na ipakalat na sa media. Tama? Parang ganun din po ang Biblia. Yung presidente parang Diyos. Yung mga reporters, ito po yung mga propeta. And then, naisulat nila yung Biblia. Dito parang newspaper. Kaya, parang ganun. Gumamit ang Diyos ng propeta para maisulat ang Biblia. Gaya ng presidente, kung mag-announce siya ng martial law, ipapasulat niya lang sa mga reporters, kinabukasan, nakasulat nga sa mga newspaper. Yung nilalaman na martial law ng newspaper, sino po ang nagsabi? Yung mismong
presidente. Yung nilalaman ng Biblia na salita, sino ang nagsabi? Yung mismong naintindihan po ba? Malinaw po? Parang hindi ah. Aabutin tayo ng alas 10. Malinaw po? Salamat po. Ang Biblia may 66 books. Dalawang bahagi po ito, luma at bagong tipan. Yung lumang tipan, 39 books po yan. Yan yung pagkakahati. Pentateuch 5, historical 12, poetry 5, prophetical 17. Total of 39, Old Testament. Doon naman sa New Testament, 27. Apat na ibanghelyo, historical isa, letters 21, isang prophetical. Kaya lahat-lahat, 66 books ang Biblia. Kaya makapal po ito. Parang maliit na library po ito. Next, consistency po ng Biblia. Sabi sa Isaiah 34:16, walang mangangailangan ng kanyang kasama. Ibig sabihin, yung mga talata dito, may explanation sa ibang parte. May nagtanong po sa akin, Pastor, paano nyo nalalaman na tama yung interpretation ninyo? Anong sagot ko? Hindi kami nag-i-interpret. Ang Biblia ang sumasagot sa kanyang sarili. Yung isang katanungan dito, makukuha sa ibang lugar. Kaya kami, alam po namin ito, binabasa namin ito cover to cover. Hindi yan ini-interpret, nandito sa Biblia mismo ang sagot. Parang ganito po yung buong Biblia. 66 books po yan. Ito po yung parang puti, medyo maitim. 66 yan hanggang doon. And then, ito pong mga guhit na ito, sumisimbolo sa chapters. Mayroon pong 1,189 chapters. Ang pinakamahabang chapter sa Biblia, Awit 119. Mayroon po akong ipapakita, napakahalaga po nito. Mula Genesis hanggang Revelation, 31,102 verses. Pero alam nyo, magkakaugnay ang mga verses, 63,779, nag-connect sila. Bakit ko po ito pinakita? Dito nyo makikitang ito ay galing sa Diyos. 40 na katao na buhay sa iba't ibang henerasyon, pero yung sinabi nila magkakaugnay. Isa lang po yung pinupunto nila, ang Panginoong Hesukristo. Kaya sa mga nakakaintindi ng computer, hyperlink ang ibig sabihin. Naka-hyperlink siya, magkakaugnay. Pero hindi nag-usap-usap yung mga propeta dahil nabuhay sila sa iba't ibang panahon. Pero yung kanilang sinulat sa Biblia, magkakaugnay. Yan po, consistent ang Biblia. Next, may impluensya ito sa buhay ng mga tao. Actually, ang Biblia, ang pinaka-binabasa na libro sa buong mundo. Yan po. Kaya marami ang sales niya mataas. Kahit sa hotel, naglalagay sila ng Biblia. Sa bahay nyo rin, mayroong Biblia pero puno na ng alikabok dahil hindi nababasa. Sa US, yung kanilang Supreme Court, sa western facade, nakaukit sila Moses. Yung batas ng Diyos. Anong ibig sabihin? Yung batas nila, kanilang hinango sa batas nandito sa Old Testament kay Moises. Sa arts, ito po yung Last Supper. Sikat na sikat po yan. Yan ang impluensya. At yung mga politiko, mga presidente, bago sila umupo, nanunumpa po sila, nangangako sila. Bakit? Narito po sa Biblia, ang Diyos din ang nagpahintulot na maging presidente siya. Kaya, ginagalang ng mga presidente ang Biblia. Yes. Ano pa? Naisalin na ito sa iba't ibang wika. Bakit kaya? Dito lang sa Pilipinas, maraming salin. Tagalog, Ilocano, Bicolano, Bisaya, Hiligaynon, Ilonggo. Ay, ang dami. Kasi gusto ng Diyos, maintindihan natin. Full translation po niya ay 776 languages na po. Ibig sabihin, 6.2 billion na tao na ang pwedeng makaunawa. Bakit? Dahil ito, gusto ng Diyos, ang talatang ito, ma-experience ng mga tao. Unang Timoteo, chapter 2, verse 3 to 4. Basahin po ninyo, sabay-sabay, 3, 2, 1.
Yes, yan ang gusto ng Diyos. Ang puso niya, maligtas ka. Ang pagkaligtas ay nagsisimula sa pagkaunawa sa Biblia. Kaya dapat maunawaan mo, kaya na-translate na po ang Biblia sa iba't ibang lengguwahe. Ano ba? Universal interest. Buong mundo may interest sa Biblia. Yung mga sikat na tao. Si US President Lincoln, sabi niya, the Bible is the best gift God has ever given to man. Ito yung pinakamagandang regalo sapagkat dito natin makukuha ang buhay na walang hanggan. Ito naman po, si Robert Boyle. Siya po ay scientist. Siya nga naniniwala sa Biblia eh. Sabi niya, the Bible is the voice of God speaking to man. Yes po, ito ang tinig ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos at ang Diyos nangungusap sa inyo ngayon. Hindi po ako, instrumento lang ako. Anong sabi ng Diyos? Gusto ko kayong maligtas. Yes. Siya po si Leo Tolstoy. Medyo rugged na po siya. Puyat yata. Pero anyway, sabi niya, without the Bible, we are all without direction. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng direksyon, dapat malaman niyo ang Biblia. Ito po ay mga sikat na mga tao. Dahil nalaman nila ang Biblia, nabasa nila, kaya naiba ang kanilang pananaw sa buhay. Yes. Then selling. Ito po ang bestseller. Hawak nito ang bestseller na aklat sa buong mundo. Dahil ito po ang tunay na salita ng Diyos. And then, baka may tanong kayo, paano tayo makakasiguro na walang dagdag at bawas? Yes po, na-preserve po ito. Tignan natin. Sa harap, unahan ng Biblia, aklat ng Deuteronomio, sabi ng Diyos, huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita. Sa gitnang bahagi ng Biblia, sa aklat ng Kawikaan, huwag kang magdadagdag sa kanyang salita. Sa huling aklat, sa Apokalipsis, kung ang sino man ay magdagdag nito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang salot. Ibig sabihin, sasalutin ka pag magdagdag ka. Kung ang sino man ay mag-alis, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. May sumpa. Kaya nga, may warning ang Diyos sa una, gitna at huli. Bawal dagdag, bawas. Ibig sabihin na preserve ang Biblia. Buti na lang, na-discover ang Dead Sea Scroll. Noon po kasi malaking debate ito. Pinagtatalunan nila. Sabi nila, paano tayo nakakasigurado na ang Bibliang yan walang siningit na idea ng tao? Noong pong 1947, sa lugar ng Qumran, malapit po sa Jerusalem, malapit din po yan sa Dead Sea, dito na-discover yung mga unang sipi ng Biblia. Wala pang papel noon, kaya ito po ay ginawa sa balat ng hayop, parang banig, sinulat nila. Nilagay po nila ito sa mga banga. At dito po sa lugar na ito, mga kuweba, dito po nakatago. Buti na lang noong 1947, na-discover po ng isang pastol sa Israel. Nawawala yung kanyang kambing. May mga kambing po na gustong maglaro sa mga bangin, mga kuweba. Akala niya yung kambing niya nasa loob ng kuweba, kaya kumuha siya ng bato, binato niya para lumabas. Nakarinig po siya ng nabasag na banga. Yun pala, yung laman ng mga banga, yung mga pinakaunang kopya ng Biblia. Simula noong 1947, maraming taon po nilang sinaliksik ang lahat ng mga kuwebang yan at natagpuan po nila. Yun ang nagpatunay na yung Bibliang meron tayo at Bibliang meron sila noon, walang pinagkaiba. Ang tawag dyan, Dead Sea Scroll. Ganyan po. Nakalagay sa, tingnan nyo po yung banga, mahalaga yan mamaya. Diyan nila nilagay. Kaya ngayon, yung mga na-recover ng mga archaeologists, nilagay nila sa isang museum. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po yung takip ng banga. Kaya yung architecture sa Israel ng museum, yung mismong takip ng banga, yung design ng museum. Para mapaalalahanan sila na sa loob ng bangang yun, nandun yung pinakamagandang ebidensya. Pinakamabisang ebidensya na ang Biblia walang dagdag bawas. Sa eleksyon lang meron. Pero sa Biblia, wala pong ganon. Yes po. Kaya the design of this museum,
was taken after the shape of the top of the jar where the scrolls were found. Nakalagay po yan sa museum, nakapreserve po yan sa isang room na air condition. At makapal po yung salamin. Bakit? Iniingat-ingatan ito kasi ito ang ebidensya na magpapatunay sa atin na ang Bibliang hawak natin ay pareho sa Bibliang hawak nila noon. Kung gusto mong mapatunayan, mag-book ka po ng Philippine Airlines. Punta ka sa Israel. Nandun sa museum para makita mo. Ang mga presidente, pumupunta po sila dito para makita po nila. Para maintindihan, panoorin natin ang isang video clip. Ang Qumran ay matatagpuan mga 1 milya ang layo sa gawing hilagang kanluran ng Dead Sea. Ito ay may layo na 9 na milya timog ng Jericho at 14 na milya sa kanluran naman ng Jerusalem. Ang lugar kung saan ito matatagpuan ay tinatawag na ngayong West Bank. Ang Dead Sea ay nasa 1,300 feet below sa sea level. Ito ang pinakamababang level sa mundong ito. Kung pag-uusapan ng lugar ng Qumran, hindi maaalis sa atin na talakay ng isa sa pinakamahalagang archaeological discovery patungkol sa tinatawag na Dead Sea Scrolls. Isang araw noong 1947, may isang pastol na Bedouin ang aksidenteng nakadiskubre ng mga banga na may lamang balumbon ng kasulatan. Habang hinahanap niya ang nawawalang hayop na kanyang ipinapastol, naghagis siya ng baton sa kuweba at may narinig siyang nabasag at doon niya nakita ang mga banga. 7 balumbon ang una niyang nahanap at doon na nagsimula ang pagkadiskubre ng Dead Sea Scrolls. Napasakamay ng mga dalubhasa ang mga balumbon na ito at doon nalaman ang kahalagahan ng discovering ito. Inisip nila na may iba pang mga balumbon sa lugar na iyon, kaya mula 1947 hanggang 1956, isinagawa ng mga dalubhasa ang masusing paghahanap na iba pang scroll sa lugar na iyon. Nahanap nila ang mahigit 900 na scrolls mula sa 11 kuweba. Ngayon, ang mga scrolls na ito ay matatagpuan sa Israel Museum. Ang pagkatuklas ng Dead Sea Scroll ay napakahalaga sapagkat ang mga ito ang magpapatotoo sa Biblia. Ito kasi ang mga sinaunang Biblia na sinulat ng mga Hudyo na siyang itinuturing na orihinal. Ang pagkakadiscover ng Dead Sea Scroll ang siyang tumapos sa lahat ng duda tungkol sa Biblia. Dahil sa Dead Sea Scroll, kumpiyansa na tayo na ang Bibliang hawak natin ngayon ay walang pinagkaiba sa orihinal na Biblia, na ang mga propesiya tungkol kay Jesus ay totoo at ang Biblia ay hindi talaga nagbago. Walang dagdag at walang bawas. Yes po, walang dagdag, walang bawas. Pwede tayong maniwala. Pure po ito. Okay? Next, doon naman tayo sa paglikha ng Diyos. Ang isang paraan para makilala ang Diyos ay hindi lang sa pamamagitan ng Biblia, kundi sa mga bagay na kanyang ginawa. Creation ang tawag natin. At ito ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma. Gusto niyang ipakilala sa mga taong relihiyoso ang Diyos. Kaya sabi niya, Roma 1:20, mula pa ng likhain ng sanlibutan, mahalaga to, may tagapaglikha, siya po yung Diyos. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Anong ibig sabihin ng talata? Tignan mo lang yung mga ginawa ng Diyos. Wala kang maidadahilan at hindi mo pwedeng sabihin wala ang Diyos. Bakit? Yung mga ginawa ng Diyos, yun ang ebidensya na may Diyos. Dahil kung wala ang Diyos, wala yang mga yan. Isa-isahin natin. Unahin ko po yung nasa kalawakan pababa. Unahin natin ang universe. Sa tingin nyo, yung kalawakan na yan, yung mga araw, planeta, between, nagkataon lang? Hindi ho. Gawa po yan ng Diyos. Tingnan natin ang universe. Awit 19, verse 1. Sabi dito, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng kalangitan at ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay inihahayag ng kalawakan. Tignan lang daw natin yung kalangitan at kalawakan, ihahayag nito na ang Diyos ang gumawa. Ipapakita nito na may tunay na Diyos na tagapaglikha. Isa-isahin natin. Ito po, madaling intindihin, may ordinansang kailangang sundin. Lahat ng planeta, mga between, heavenly
bodies, ang universe, mayroon silang ordinansang dapat sundin para maging maayos tayo. Simple lang po. Kagaya dito po sa Cavite, may mga dapat tayong sundin. Dapat umupo kayo. Kung kayo ay tayo ng tayo, magulo tayo. Tama? Kahit sa barangay, may ordinansa. Bawal magkalat ng basura. Tama? Para maging maayos. Kahit yung gobyerno, may batas na sinusunod. Kasi sabi sa Job 38:33, alam mo ba ang mga tuntunin ng langit? Mas maganda sa English, ordinances of the heaven. May sinusunod po sila na design ng Diyos para mabuhay tayo. Bigyan ko po kayo ng maraming halimbawa. Ang example mula sa araw at ang ating planeta. Alam niyo po ba, 200,000 na condition dapat araw-araw ang masunod para mabuhay tayo. Kung may isang pumalya dyan, patay tayong lahat. Iniutos ito ng Diyos, ordinansa ng Diyos ito. Example, yung layo dapat ng ating planeta sa araw ay dapat nasa 150 million kilometers. Kung hindi yan masusunod, mamamatay tayong lahat. Sa aklat ni Job 38:5, sinong nagpasya ng mga sukat niyon? Tiyak na alam mo, ang Diyos ang gumawa ng sukat. Bakit? Tingnan niyo po yung planeta natin. Kung ito po, halimbawa, ay lalapit, ang planeta natin, una, pag lumapit siya sa araw, yung dagat natin kukulo, mag-i-evaporate, and then, masusunog ang mundo. Tusta tayong lahat. Anong tawag sa atin? Mang-inasal. Kung ang pangalan mo, Jojo, Mang-Jojo. Tusta. Pero kung yung earth, halimbawa, nagtampo, lumayo sa araw, anong mangyayari sa atin? Magyeyelo. Chowking, halo-halo. Kung ang pangalan mo, Elizabeth, Chowking, Elizabeth, magyeyelo. Tingnan nyo po, araw-araw nangyayari yan. Dapat 150 million kilometers para mabuhay tayo. Isang pagkakamali lang, patay tayo. Pero, hanggang ngayon buhay pa tayo dahil may Diyos. Dapat maintindihan nyo po ito. Ano pa? Mayroon tayong buwan. Yung buwan, yan po yung dahilan kung bakit stabilize yung ating paglalakbay sa kalawakan. Kung walang buwan, manginginig po yung earth natin, lilindol tayo. Yan ang buwan. Okay? And then, kung malalapit naman yung buwan, tataas ang magkakaroon ng high tide. Mamamatay tayo. Kaya dapat tama rin lang yung distansya ng buwan. Ganyan kahalaga. Hindi dapat lumapit o lumayo yung buwan. Kapag nangyari yun, maraming problema. Araw-araw dapat mangyari ito. Ano pa? Kung tataas po tayo, 78% nitrogen yung composition ng hangin. 21% oxygen. And then yung iba, carbon, argon, iba pa. Tingnan nyo po, kung yung oxygen na 21% ay madagdagan naging 22, 23, magkakaroon ng maraming sunog sa mga kagubatan. Lalo na ngayon, tag-araw. Kung yung ating oxygen ay bumaba, naging 20, 19, anong mangyayari? Ganito tayo huminga. Ang hirap huminga. Kaya buti na lang 21%. Kung wala tayong carbon dioxide, hindi magiging green ang paligid, wala tayong makakain, hindi magbubunga, hindi lulusog ang mga halaman, mamamatay tayong lahat. Kaya sabi po ni Pablo sa Colosas 1:17, siya ang Diyos mismo ang una sa lahat ng mga bagay. Ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Nasa kamay niya ang kapangyarihan para tayo mabuhay. 200,000 condition, fine-tune, para maintindihan nyo, yung mga mahilig sa gitara, may 6 na kwerdas, di ba? Dapat tama yung tono. Isa lang doon ang mali, pangit ang tunog. Tama? Parang ganun. Ang Diyos parang may 200,000 na kwerdas, araw-araw. Dapat tama yung timpla nun para mabuhay tayo. May isa lang doon, mapigtas, patay tayo. Kaya araw-araw, himala. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ako rin po nanunood noon, ganyan. Ako po ay manghang-mangha.
Grabe ang Diyos na ito. Gusto ko siyang makilala. Sa Biblia ko lang pala makikilala yung Diyos na to. Grabe po to. Ito ang tunay na Diyos. Siya po ang gumawa ng universe. Marami pa, pero yun muna. Mas madaling maintindihan. Ngayon, punta tayo sa Earth. Baba tayo ng konti. Mag-focus tayo sa ating planeta. Ang Earth po, ang Diyos ang gumawa. Kaya hinanda niya lahat para ang Earth ay matirhan at magkaroon ng buhay. Sa lahat ng planeta, ang Earth lamang po ang may buhay. Kaya tayo buhay. Nasa Biblia po yan. Awit 45 verse 15. Basahin po ninyo, sabay-sabay. 3, 2, 1. Yes, Isaiah 45 verse 18, sabi niya dito, ang Panginoon ang lumikha ng langit at ang Diyos na ito ang nag-anyo ng lupa at gumawa niyon. Ang ibig sabihin ng lupa na yan ay hindi po yung lupang ito, yung buong mundo natin, yung earth. Ginawa niya ito upang terhan. Kaya nga, dito tayo nakatira. May nagtanong sa akin, Pastor, bakit hindi tayo nakatira sa Mars? Daming tanong yan pa. Anak, pag nasa Mars tayo, sunog tayo lahat. Kaya sa Earth, para mabuhay tayo. Nilikha niya ito para tirahan. Kaya nga, i-design niya yung maraming bagay para mag-exist ang buhay. Kaya para mabuhay tayo, kailangan natin ng tubig. Tama? Ang Earth lang po ang may tubig, saganang tubig, kaya nabubuhay tayo. Kaya nga, nilagay na ng Diyos ang water cycle. Ibig sabihin ng tubig, dapat hindi yan nauubos, dapat umiikot lang. At alam nyo ba, hindi pa alam ng mga tao noon ng science, mababa pa ang karunungan nila, hindi pa sila nag-aaral, pero nakasulat na sa Biblia ang water cycle. Amos 5:8. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Na tinatawag siya raw ang tumatawag ng tubig sa dagat. Ano yun? Nag-evaporate. Magiging clouds. And then, ibubuhos niya sa lupa. Cycle lamang po yan para mayroon tayong fresh water na mainom. Tingnan niyo po, isa-isahin ko. Yung process ng evaporation nakasulat na sa Job 36:27. Ang mga patak ng tubig ay kanyang pinapailan lang. In short word, evaporation. Nag-aral tayong mabuti. Next, condensation. Magiging ulap. Job 37:16. Alam mo ba ang pagtitimbang sa mga ulap? Kapag mabigat na, iitim yan. Mga nanay, pag maitim na yung ulap, anong gagawin mo sa sinampay? Silong mo na. Uulan na. Yes po. Precipitation. Ecclesiastes 11:3, kung puno na ng ulan ng mga ulap, ang mga ito sa lupa ay bumabagsak. Kita nyo, nung ako yung nandyan noon, 16 years ago, ako po ay namamangha. Mahilig po kasi ako sa science. Kung nasa Biblia pala, bago na isulat ng tao sa textbook, nasa Biblia na po. Kasi alam ng Diyos, para mabuhay tayo, kailangan natin ng tubig. At yung tubig na yan, dapat ikot-ikot lang. Next. Minsan nagre-reklamo kayo, bumabaha. Pero paraan yun ng Diyos para kunin lahat ng basura natin. Kapag bumaha yung tubig, dadali niya sa dagat. Una sa ilog, mag-i-exit sa dagat. Ecclesiastes 1:7, lahat ng ilog ay sa dagat nagtutungo. Bakit? Mga basura natin, lilinisin ng dagat, kaya maalat ang dagat. Ang asin may kakayahang mag-preserve, di ba? Yung isda, para hindi masira ka agad, nilalagyan nyo ng asin. Job 14:19, inaagnas ng tubig ang mga bato. Sa ibang salin sa English, dirt. Ibig sabihin, yung dumi, dahil napunta sa dagat, lilinisin ng dagat. Kaya mahalaga yung dagat para mabuhay tayo. Kaya yan po, kung paano umiikot ang tubig kasi alam ng Diyos, kailangan natin ng tubig para mabuhay. Dahil may evaporation, mayroon akong fresh water ngayon, makakainom ako. Salamat sa Diyos. 2 araw nang nakakaraan, umulan. Pag umuulan, lalo na yung unang ulan pag summer, masarap sa pakiramdam. Tama?
Yes po. Dahil yan ang paraan ng Diyos para mabuhay tayo. Tubig, kailangan. Lahat ng pinakita kong talata, gusto kong maintindihan nyo, yung water cycle na isulat na ni Job, ni Solomon, at ni Amos. Wala pang modern science noong unang panahon. Pero, ngayon, ito po ay na-discover yung water cycle ng 1580 ni Bernard Palissy. Na-confirm po yan noong 1674. And then ngayon, common knowledge na lang. Nakasulat na po ito sa mga science books. Pero ang gusto kong ma-realize nyo, nasa Biblia na po yan. Ang science ay nasa Biblia. Alam ng Diyos ang siyensya, para mabuhay tayo, binigay niya ang tubig. Next, kailangan din natin ng pagkain para mabuhay tayo. Sino po dito kaya niyang mabuhay kung cellphone lang? Di na ako kakain, cellphone lang. Kaya? Imposible po. Imposible. Kaya nga, kailangan po natin ng pagkain. At para magkaroon ng pagkain, nakakamangha, kailangan daw ng kidlat. Parang mahirap maintindihan, no? Job 36, 30-31, dahil sa kidlat, saganang pagkain ay kanyang ibinibigay. I-explain ko, ha? Hindi po nito ibig sabihin, kapag kumidlat, maghintay ka lang, may mahulog na pandesal. Hindi ho. Dahil sa kidlat, nakakagawa ang Diyos ng tinatawag na fertilizer sa himpapawid. Kapag umulan, mahahalo yun sa ulan, kaya may natural fertilizer ang mundo, kaya lalago ng maayos ang mga halaman. As a result, magbubunga po sila ng prutas, mga vegetable. Tingnan po natin. Parang ganito po. 78% po kasi ng ating himpapawid ay nitrogen. May oxygen po. Pag kumidlat, nahahati po yung nitrogen at kukombine sa oxygen, nagiging nitrate. Ang nitrate po ay pataba. Fertilizer. Para maintindihan nyo, pakinggan po ninyo. 78% of the Earth's atmosphere is nitrogen. So when you have lightning, of course, there's a lot of energy with that. And as it strikes, it splits nitrogen molecules that then interact with oxygen molecules, which creates nitrates, which are actually a natural fertilizer. So as the rain falls down, carries that nitrates down to the ground, and it helps to fertilize the soil. So today, next few days, you may notice that your lawn is looking a little greener, and Napansin nyo, pag summer, yung damo at mga halaman, kulay brown na, di ba? Tingnan nyo po, pag unang ulan at makulog, kidlat, babagsak ang ulan, bukas medyo nag-green na. Iba yung tubig na pandilig sa ulan, ang ulan mas mataba sa fertilizer. Maraming fertilizer. Kaya nga, as a result, ito po yung byproduct niya. Mayroon tayong masasarap na prutas, kaya wag po kayong matakot pag may kidlat. Dapat masaya kayo, mabubusog uli ako. Yung iba, dahil walang alam sa Biblia, ay nagbuboling ang Diyos sa langit, kaya maingay. Hindi ho. Yun ang paraan ng Diyos para tayo mabuhay. Saganang pagkain. Marami pa po, pero yun muna. Gusto kong maintindihan nyo, yung madaling maintindihan, yung basic at may ma-connect nyo sa pang-araw-araw yung buhay. Puntahan naman natin yung mga hayop. Huwag kang titingin sa katabi mo, ha? Okay. Tingnan natin yung mga hayop. Ito. Sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng hayop, kung makapagsasalita sila, sasabihin nila sa atin, may Diyos. Tingnan niyo po, sabi ni Job 12, verse 7 hanggang 9. Ngunit, tanungin mo ang mga hayop at tuturuan kanila. Mga ibon sa papawid kanilang sasabihin sa iyo, mga halaman sa lupa at tuturuan kanila, at ang mga isda sa dagat magpapahayag sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Sabi ni Job, kung makapagsasalita lang ang mga ito, sasabihin nila sa inyo, kayong mga tao matitigas ang ulo nyo. Ayaw nyong maniwala sa Diyos. Kung yung ibon makapagsalita, sasabihin niya, ang Diyos ang gumawa sa akin. Maniwala ka. Kung makapagsalita yung isda, ang Diyos ang gumawa sa akin. Ginawa ako ng Diyos para may ulamin ka. Yes po. Kaya isa-isayin natin yung wonders ng animal kingdom. May tanong ako, anong nauna? Itlog, umano? Balot? Itlog, umano?
O yung mga may alam sa Biblia, alam na nila. Nung wala akong alam sa Biblia, ang hirap kong sagutin ito. Debate pa nga sa school namin to eh. May nagsuntukan pa dyan. Anong nauna, itlog o manok? Nasa Biblia. Sabi ng Biblia, dahil ang Diyos ang gumawa, Genesis 1:21, nilikha ng Diyos ang mga dambuhalas sa dagat at ang bawat may dilalang na may buhay na gumagalaw na ibinukal ng tubig ayon sa kanya-kanyang uri at ang lahat ng ibong may pakpak ayon sa kanya-kanyang uri. Domestic fowl, isang klase ng ibon ng manok ayon sa kanyang uri. Kaya ano po ang nauna, itlog o manok? Manok. Ang unang manok ginawa ng Diyos. Naintindihan? Mayroon na pong research na kapagpatunay nito. Panoorin natin. In the summer of 2010, British researchers made a breakthrough chicken discovery when they found the protein responsible for creating the eggshell to be exclusive to the ovaries of a female. This means that the egg could have never been formed without this super exclusive chicken ovary protein. So the chicken came first. Yes. Doon po sa puwetan po nung babaeng manok, inahin, may special na protein. Yun ang responsible para magkaroon ng eggshell. Kaya nga, nauna talaga ang manok, and then niluwal niya yung itlog, pinisa, nagkaroon uli ng manok. Ang unang manok, hindi galing kay San Pedro, ha? Galing sa Diyos. Hindi rin galing sa Andox. Ang Diyos ang gumawa ng unang manok. Ano pa? Ito po, ostrich naman tayo. Nasa Biblia, sa Job 39:13 at 18, sa Tagalog, avestros. Sa English, ostrich. Anong meron sa kanya? Sabi ng Biblia, kapag siya'y tumatayo upang tumakbo, tinatawanan niya ang kabayo. Papaliwanag ko mamaya. Pinakamalaking ibon po yan. Para ma-imagine nyo, ito si Victor Wembanyama. 7-footer, 7'3" to 7'4". Ito po yung ostrich. At ito po, gwapo. Sino kaya to? Sino kaya? Ako po yan. Ganyan ako kaliit. I am 5'11". Yan si Victor. Grabe palang tangkad niya. At yung ostrich. Sabi ng Biblia, ang ostrich, tinatawanan niya yung kabayo at yung rider nito yung nakasakay. Bakit? Mabilis siyang tumakbo. Parang pag nagkarera, tatawanan niya lang ang kabayo. Huli ka na, bilisan mo. Tignan niyo po, patutunayan natin. Ganyan po siya kabilis. Oh. Kaya na ganyan yung nagkarera. Bravo! Coitada! Virou inferno. Wow. Tô filmando. Olha! Overtaken pa niya yung kotse. Walang panama. Olha! Oh. Yes, tinatawanan niya raw ang kabayo. Pero mas mahalaga to. Di ba? May ebidensya. Nandyan po ako. Okay? Maniwala kayo. May ebidensya na. Mga kababayan, ang galing. Alam ng Diyos pati yung ostrich, alam niya siya ang nag-design. Kaya kung titignan natin yung mga hayop, sasabihin nila, may Diyos. Maniwala kayo, may Diyos. Yes po. And then next, tignan naman natin yung mga halaman. Wonders ng creation sa mga plants. Pag nakakakita po kayo ng bulaklak, di ba masaya tayo? Yes. Pag nakakita mo yung mga bulaklak, anong ibig sabihin? Design demands sa designer. Ang gaganda ng design. Ibig sabihin, may matalinong utak na nag-design. Sino po siya? Ang Diyos. Nasa Biblia po. Basahin po ninyo ang Hebreo chapter 3 verse 4. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Yes. Ang Diyos ang nagtayo ng lahat ng bagay. Siya ang nag-design. Itong church na ito, may taong nag-design. Pero yung raw materials, halaman, mga hayop, ang Diyos lahat dyan ang nag-design. Halimbawa, pumunta ko po sa ilog, may mga bato, nagkataon lang na may ganyan.
Pero halimbawa yung bato, magkapatong-patong, anong sasabihin mo? May napunta dito, may taong nagpatong-patong nito. Meron ba dito mag-iisip? Siguro nabuboard na sila kaya nagpatong-patong sila. Hindi po pwede. Simple lang ang maiisip natin, siguro may naligo doon at pinagpatong-patong niya. Tama? May kamay na nakialam. Bakit ko pinapakita? Ganon din. Yung mga halaman nga lang Itong design na ito, design ng Diyos, napakaganda. Yan ang patunay, yung mga halaman, galing sa Diyos. Napakatalino. Tingnan nyo makahiya. Nag-usap-usap ba sila na, by ano tayo, ikaw muna, ako, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Di ho. Ang Diyos ang gumawa, ang ganda po ng mga bulaklak at orchids na yan. Nakakasaya ng damdamin pag nakikita natin. Di ba? Ang ganda. Orchids po. Itong design na ito, nangangailangan ng designer. At ang designer ay ang Diyos. May Diyos, mga kababayan. Totoo po siya. Ngayon, puntahan naman natin, tayo mismo, mga taga Cavite, ang pinakamalaking ebidensyang may Diyos, ikaw at yung katabi mo. Dahil ang Diyos ang gumawa sa atin. Baka may magpilit dito, Pastor, ginawa ako ng nanay at tatay ko. Instrumento lang po sila. Kung ang tatay at nanay natin ang gumawa sa atin, lahat tayo gwapo at maganda. Walang tatay at nanay na gagawa ng pangit na anak. Tama? Pero maging si nanay at tatay, wala silang idea kung ano yung itsura po natin. Kaya tignan natin ang tao. Anong sabi ng Biblia? Awit 139, verse 13 at 14. Sabi nung nagsulat, na-realize niya ang Diyos ang gumawa sa kanya. Kaya sabi niya, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga, at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang ganda raw ng pagkagawa sa atin, kamangha-mangha. Tingnan niyo po yung term, kakilabot. I-explain ko po. Mayroon tayong white blood cells. Ito yung parang defense mechanism natin sa katawan. Dahil dito, may kakayahan ng katawan na pagalingin ang kanyang sarili. Pasensya na po, pero kailangan kong ipakita, halimbawa, nasugat ka. Pusa, may sariling depensa ang katawan natin. Paghihinumin niya. Dahil sa white blood cells. Gagaling. Kahit hindi mo haplasan ng betadine, gagaling yan. Yes. Bakit? May Diyos. Nilagay niya yan. Pinrogram niya sa katawan natin para hindi tayo mamatay. Kasi baka pasukan ng kung ano-anong bakterya kung hindi gumaling, kaya may time na magagaling talaga yan. Ano pa? Alam niyo po ba yung proseso kung paano nagagawa ang tao sa sinapupunan? Nasa Biblia po. Job 10:11. Ito yung proseso para mabuo ang bata sa sinapupunan. Basahin po ninyo, sabay-sabay din po. 3, 2, 1. Yes. Mauna ang balat, sunod laman, sunod buto, sunod litid. Parang mahirap maintindihan, pero totoo po ito. Tingnan nyo po papakita ko po yung isang video sa sinapupunan ng nanay. Nauna ang balat, may balat na po. Then, unti-unti magkakaroon ng laman. Balat muna, then laman. Then, habang tumatagal ng ilang weeks, mapuform ang buto. Tingnan nyo po, balat, laman. Then, magkakaroon po yan ng backbone, yung buto. And then, magkakaroon ng mga litid. Yan na, buto. Then, litid. Paano nalaman ni Job ito? Nasulat po ito 3,500 years ago. Wala pang science.
Wala pang instrumento na pwedeng tumingin sa ilalim, pero nakasulat na sa Biblia. Amazing. Ito ang design ng Diyos. Kaya tayo mismo, ebidensya, alam ng Diyos ang lahat-lahat sa ating katawan. Amazing ang pagkagagawa ng ating katawan, mga kababayan. Di ba, hindi kayo masaya? Malaya. Napaka-graceful ang kamay natin. Ha? Yes, nagagalaw natin ng malaya. Nakakagalaw tayo ng malaya, hindi tayo gaya ng robot. Di ba? Pag gumagano, ang pangit, di ba? Hello, brother. Pangit. Graceful po tayo. May mga joints tayo. Buti may mga ganito. Paano? Nagkataong wala. Paano tayo kakain? Di ba? Ang hirap. Kukuha ka ng manok. Tatapon mo. Ang hirap ng buhay. Buti na lang may joints. Kaya, pati dito, ang galing ng pagkakadesign. Bakit yung ilong natin medyo pango? Yung mga Amerikano, mga European matatangos. Alam nyo ba? Kailangang malaki sa kanila kasi meron silang winter. At iba yung klima nila para mas madaling huminga. Tayo, okay lang kasi tag-init lang, di ba? Walang yelo dito. Pag malamig, mabagal ang molecules. Pag mainit, mabilis ang molecules. Kaya kahit maliit ang butas ng ilong mo, buhay ka. Kaya okay lang, maliit ang ilong natin. Pero sa European countries and Western countries, malalaki po. Ano pa? Bakit yung ilong ganito yung design? Hindi nakaganon. Di ba? Pag nakaganon, maligo ka lang, lunod ka na. Tama? Kaya dapat pa ganyan. Malapit sa ating bibig para maaamoy muna natin yung kakainin natin at hindi tayo malalason. Tama? Kasi kung wala dito ang ilong, mayroon kang kinain, hindi mo maaamoy. Panis na pala, kaya dapat nandyan ang ilong. Naintindihan? Kaya ang ganda ng pagkagawa. Ang dami ko pong mai-explain mula ulo hanggang talampakan. Pwede kong i-explain, pero abutin tayo alas 11. Okay lang? So, convinced na kayo. Ang ganda ng pagkagawa sa atin. Yes po. Tignan mo yung katabi mo, yan ang ebidensyang may Diyos. Kung walang Diyos, wala yan dito. Naintindihan po? Huwag mo namang tawanan, tinignan mo, tinawanan mo pa. Next. Puntahan natin ang buhay. Okay? Mahalaga ang buhay po natin. Gusto kong ma-realize nyo ang purpose ng buhay natin. Santiago 4:14, may tanong si Santiago, ano ba ang inyong buhay? Mahalaga mag-isip tayo. Bakit ka nabubuhay? Mag-isip tayo. Tanungin natin ang Biblia. What is life? Ito po yung buhay na dinadaanan natin. Tignan nyo ang screen. Ipinanganak, lalaki, mag-aaral, magtatrabaho, mag-aasawa, magkakapamilya, tatanda, mamamatay. Ito na lang ba ang buhay? Kung hindi nyo iisipin, ang susunod wala. Kaya dapat maintindihan nyo, what is life? Ito po ay proseso lang na pagdadaanan natin. Ang tunay na buhay ay wala dito. Yung susunod, ito ay preparasyon lamang. Para maintindihan nyo, itlog magiging manok. Uod magiging paru-paro. Ganon din po tayo. Yung buhay natin nito ay preparasyon lang. Depende sa preparasyon nyo kapag naligtas kayo langit. Kung wala kayong preparasyon at hindi kayo naligtas, impyerno. Tignan natin yung pinagdadaanan natin. Una, Awit 90 verse 10. Nakaplano na ang buhay natin sa Biblia. Kung hanggang kailan yung buhay natin, yung standard po. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. Pwede raw tayong umabot ng 70. Kung malakas, walang bisyo, maaaring umabot 80 taon, 80. Pero sabi ng Biblia, ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Yan ang buhay, mabilis. Pag may namatay, ang simbolo, kandila, minsan may paru-paro. Panginoon, sabi sa Awit 39:4, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw.
Ipaalam mo sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Bakit po yung simbolo ng kamatayan ay parang kandila? Tinuturo sa atin, yung kandila, isang ihip lang, patay na kaagad yung apoy. Ganun ang buhay. Sa isang iglap, pwede kang mamatay. Kaya wag po tayong magmataas sa Diyos minsan po kasi mag-attend ka ng Bible seminar. Patay kung patay. Ang yabang. Totoo po. Ay, matanda na kayo, gusto ko yung di patay, mamatay. Anong pakialam nyo? Buhay ko ito. Sabay, pero pag may naramdaman siya, dalhin niyo ko sa ospital. Takot din lang. Ang bilis ng buhay. Kandila at paru-paro. Anong ibig sabihin? Ang paru-paro ba? Diretsong paru-paro, uod muna. Uod. Ibig sabihin, may susunod na buhay. Yan ang ibig sabihin. Ang buhay natin parang kandila, anytime pwede tayong mamatay, pero hindi nagtatapos doon. Paru-paro, ibig sabihin, may susunod. May buhay na walang hanggan. Dalawa lang po. Langit, impyerno. Mga taga Cavite, linawin ko, walang purgatorio sa Biblia. Gawa-gawa lang ito ng mga sinungaling. Langit at impyerno lang. May susunod po. Kaya dapat iniisip natin. Alam niyo, sabi ng Biblia, mas mabuting pumunta sa bahay ng lamay kaysa pumunta sa birthdayhan. Bakit? Sa lamay kasi, pag nakita mo yung patay, mapapaalalahanan ka, balang araw ako rin ang hihiga sa kabaong. Pero sa birthdayhan, yun, lasing lang kayo, nagpapakasaya, nalilimutan mo na, balang araw, mamamatay ka rin. Kaya sabi ng Biblia, mas pumunta kayo sa lamay. Hindi dahil dun sa unli juice. Ano po yun? Yun. Pupunta tayo sa lamay dahil napapaalalahanan tayo, mamamatay din tayo. May buhay na walang hanggan. Pero minsan, alam niyo po, ginagamit din ang candle kapag birthday. At hindi ito maalam ng maraming tao, lalo na ang mga Pinoy. Pag birthday niya, may birthday cake, nagwi-wish pa yan. Anong wish mo? Humaba pa ang buhay ko, baliktad. Tuwing birthday mo, lumiliit na, umiiksi na ang buhay mo. Tama? Kasi padagdag ng padagdag, 27 ka, magiging 28. Papunta ka na sa hukay, tama mali. Kaya mayroon pong term sa Latin, memento mori. Ano yung ibig sabihin? Remember, mamamatay ka. Kaya tuwing birthday, paalala yung kandila, pag inihipan mo, Panginoon, palapit ng palapit. Sana makapaghanda ako. Yun ang realidad sa buhay. Tama po, mali? Mayroon po ba dito? Birthday ko ngayon, 27 ako pero ngayon 26 na. Paatras. Hindi ho. Kada birthday, papunta na tayo sa hukay. Yan ang realidad. Bakit ko ito tinuturo? Para maintindihan nyo, maikli lang ang buhay. At ito ay preparasyon lang para makapunta tayo sa langit. Yes po, mag-isip po kayo. Yung iba, dahil malakas pa, Pastor, ayaw ko munang ano yan. Ayaw ko munang isipin yan. Meron silang na-imbento. YOLO, sabi nila. Ano yung ibig sabihin ng YOLO? You only live once. Kaya magpakasaya ka na. Mali. Minsan ka lang mabubuhay, kaya maghanda ka sa kamatayan. Ito po ang nasa Biblia, mamaya ipapakita ko. Maghanda. Bakit? Pagkatapos ng isang buhay sa lupa, may dalawang area na pupuntahan ng tao. Heaven at hell. Depende po sa inyo kung magsiseryoso po kayo. Kung gusto nyo sa heaven, tapusin nyo ang Bible seminar. Kung gusto nyo sa impyerno, okay lang, bukas wag na kayong bumalik. Wala na akong magagawa. Pero wag nyo akong sisihin. Pag sa araw ng paghuhukom, makikita nyo ang Bible seminar na ito, ipapakita ng Diyos, parang flat screen. Nandun ka eh, hindi ka bumalik. Isang araw ka lang pumunta, binigyan kita ng pagkakataong maligtas. Anong inuna mo? Birthdayhan, inom, party, basketball. Yes po. Kaya dapat, you only live once, mag-prepare tayo. Bakit? Yung iba, off guard po sila. Anong nangyayari?
Ecclesiastes 9:12, hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan. Darating daw yung masamang panahon, biglang mahuhulog sa'yo. Ano ito? Ito po ay kuha sa CCTV sa Manila. Isang umaga, may papasok sa trabaho, may nakamotor, may tatawid. Pero hindi nila alam, yun na po yung huling araw po nila. Biglang sumulpot ang humaharurot na motorsiklo na yan at nabudo ng dalawang babaeng pedestrian sa Remedios Street, corner Taft Avenue sa Maynila. Patay. Tumilapon ang dalawa. Isa sa kanila ang patay. Di na alam, yung isang hindi Biglang niya alam. sumulpot ang humaharurot na motorsiklo. Yun na pala yung last na day niya. Sa tingin nyo, nasa langit to? Karamihan kapag namatay, ikaw naman magpo-post, di ba, kandila sa profile picture sa Facebook. Sabay marami magmimis, bese nung namatay. Halimbawa sabi mo, si tito ko, huwag kang mag-alala, kasama na niya ang Diyos. Sino nagsabi? Kung ako tatanungin nyo, huwag kang mag-alala, impyerno na yun. Kasi wala siyang pakialam sa Diyos. Anong sasabihin? Ikaw, buhay ka pa. Ikaw ang mag-alala. Mag-isip ka na. Maghanda ka. Kasi kung hindi naligtas ang tao, impyerno po siya. Pagka sabihin nyo, ang lakas naman ng loob mo, magsasabing, Diyos lang ang makapagsasabi kung sino ang pupunta sa langit at impyerno. Mali po. Nasa Biblia na po. Alam na namin kung sino ang mapupunta sa langit at impyerno. Ako po, I'm very sure 100% sa langit ako. Naligtas po ako. Ligtas na po ako. Gusto kong malaman nyo po ito. Huwag kayong maging gaya niya. Hindi niya alam, last day na niya. Patay. Ganyan ang buhay. Ano pa? Darating yung time, wala tayong pakialam. Nagpapakayaman, iniintindi lang ang trabaho, pera, pero hindi mo alam, darating ang kamatayan. Balang araw, mamamatay po tayo. Ano ba ang kamatayan? Dapat masagot ninyo. Yung iba nag-imbento ng sagot. Pag namatay ka raw, wala na, tapos na. Marami akong nakausap, kaya hindi sila takot sa impyerno kasi pagpatay na raw sila, tapos na, wala na. Di na raw nila mararamdaman. Mali. Ang kamatayan hindi katapusan, umpisa pa lang ng buhay na walang hanggan. Langit o impyerno. Yung iba, magiging multo raw sila. Kaya minsan ang mga Pinoy tinatakot ang sarili, namatayan ng mahal sa buhay. Kapag tapos na po yung libing, first night, magtatalukbong na. Humangin lang, Nay. Wag mo naman, Nay. Multo raw. Sa Biblia may multo, pero ito po yung masamang espiritu. Kapag namatay ang isang tao, hindi po siya magmumulto. Haharap siya sa Diyos sa paghukom. Kung hindi siya naligtas, itatapon niya sa impyerno. Tapos, pag naligtas siya, langit, sabi ng Diyos, halika na, makakapiling kita magpakailanman. Yung iba, nag-imbento, yung ibang relihiyon, pag namatay ka raw, magre-reincarnate ka, magiging iba kang nilalang. Pastor, malay mo, pag namatay ako, maging aso naman ako. Pangit naman ang pangarap mo. Ito mga kalukuhan ng tao, dahil wala silang alam sa Biblia. Pero ang Biblia, may sagot kung ano ang kamatayan. Simple lang, isang talata, Santiago 2:26, ang katawan na walang espiritu ay patay. Sa Biblia, ang kamatayan, paghihiwalay, separation. Yung katawan mo, babalik sa lupa. Yung espiritu mo, ikaw yun. May pakiramdam yun, harap ka sa Diyos. Pag di ka ligtas, itatapon ka po sa impyerno, buhay yung espiritu. Sinusunog ka doon, magpakailanman. Katandaan sa Biblia, kapag sinabing kamatayan, paghihiwalay lang, separation. Ang unang kamatayan, physical na kamatayan, ang katawan mo babalik sa lupa, maaagnas. Ang spirito mo haharap sa paghukom. Magkakaroon ka ng pangalawang kamatayan. Ano yon? Mahihiwalay ka sa Diyos. Kung hindi ka naligtas, ang lugar na walang Diyos ay ang impyerno. Yan po ang ibig sabihin ng kamatayan. Tignan niyo po. Genesis 3:19, hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha. Ikaw ay sa alabok, at sa alabok ka babalik. Totoo po. Lalamayan nila ang katawan mo, wala nang silbi yun, maaagnas, galing yun sa lupa. Pero hanggang ngayon, katawan nyo lang ang iniisip ninyo. Pag pumupunta kayo sa simbahan, ano ang prayer niyo? Panginoon, sana gumraduate na yung anak ko. Sana gumanda ang kalusugan ko. Sana yumaman ako. Pero hindi nyo hinihingi, sana sa langit ako makapunta. Yun ang problema.
Pinapahalagahan natin katawan, walang kwenta po yan. Mabubuhay lang ang katawan natin ng ilang dekada. Ito ang pahalagahan nyo, Espiritu. Job 32:8, ang Espiritu na nasa tao. Yan ang tunay na ikaw. The real you is the Spirit within you. Pwede kitang pa-operahan, pa-plastic surgery, di ka na namin makikilala, pero ikaw, alam mo, ikaw pa rin yun. Kilala mo pa rin dahil ang tunay na ikaw, hindi yung katawan na ito, yung Espiritu na nasa sayo. Yan ang sabi ng Biblia. At kapag namatay ka, haharap ka sa paghuhukom. Hebreo 9:27. Ito ang mangyayari kapag namatay ka. Basahin po ninyo. 3, 2, 1. Yes po. May paghuhukom. Pag di ka naligtas, impyerno. Alam niyo po, ang kamatayan, hindi katapusan. Yan ay simula pa lamang. Marami pong naka-experience ng tinatawag na near-death experience. Mga taong namatay ng ilang segundo at minuto. Iisa ang patutuo nila, lumabas sila sa katawan nila. Panoorin po natin ang isang halimbawa. Namatay, pero nakabalik at nabuhay. Para sa kanila, sila ay patotoo na may buhay pagkatapos ng kamatayan. May pumutok akong ugat, aneurysm, na nag-cause siya ng stroke. Ha? Ang maganda nung kasi, Corina, hindi tumuloy yung flow ng dugo sa utak. Dahil naging mahina ang puso ni Yoli, hindi maisagawa ang mga nararapat na operasyon sa kanya. Habang nagdi-deliberate itong mga team of doctors na to, nag-flatline na pala ako. Flatline, ibig sabihin na matay ka. Alam mo, nag-uusap na sila, Corina, kung paano ako ibuburon. Habang nag-aagaw buhay, napunta daw si Yoli sa isang makipot na tunnel o lagusan. Yes po. So Yoli, ano sa tingin mo ang nangyari? Totoo ba lahat ng nakita mo habang ikaw ay namatay? Nakita ko talaga at nakumbinsi ako na totoo na meron palang ganun. May buhay. Oo, pagkatapos ng kamatayan. May buhay pagkatapos ng kamatayan. Ako po mismo, nung bata ako, may experience ako. Yung tito ko, namatay ganun. Ilang minuto. Pero nabuhay, na-revive po siya. Kinuwento niya sa amin, same. Wala pa akong alam sa Biblia. Meron akong pinasukan na puti. Nag-flashback lahat. Mula pagkabata hanggang sa mamatay ako. Humiwalay ako sa katawan ko. Totoo. May langit, may impyerno. Kayong sinabi kanina maganda, sabi ni Amos 4:12, humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos. Kaya dapat naghahanda tayo at ang isang paghahanda na maganda ay ang Bible seminar na ito. Tapusin po ninyo dahil magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ano po? Ang buhay dito, ang preparasyon dapat live, listen, makinig kayo sa salita ng Diyos. Magsuri tayo, magsaliksik, investigate about the truth. Kung alam mo na yung katotohanan tungkol sa kaligtasan, magkakaroon ka ng faith, pananampalataya. Ang pananampalataya, manggagaling yan sa pakikinig. Roma 10:17. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang pananampalataya ang magkukonek sa atin sa Diyos. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Makinig ka. Anong pakikinggan mo? Salita na ni Kristo, itong Biblia. Kaya tayo nagba-Bible seminar. Pinaghahandaan natin ito. Tinutulungan namin kayo. At kung kayo po ay naligtas, makakapasok ka sa buhay na walang hanggan. Ang purpose ng buhay na ito ay maligtas kayo. Simple lang. For you to have eternal life. Yun din po yung unang sinabi ko doon sa start ng ating Bible seminar. Bago tayo umuwi, isa pa. Ngayon, pag-aaralan natin ang unang dalawang tao, si Adan at saka si Eva. Ito ang unang kwento ng tao. Ito ay tungkol sa Garden of Eden. Ngayon, patutunayan ko na totoo ang Biblia. Dapat una, maniwala ka muna na ang Biblia ay 100% na totoo para madaling maniwala na may Diyos. Ito muna, nakasulat ang unang
kwento ng tao, kwento ni Adan at ni Eva. Una, ginawa ng Diyos si Adan. Then, ginawa si Eva. Nilagay sila sa Garden of Eden. Totoo ba ito? Alamat lang. Isa-isahin natin. Genesis 2:8, naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Ganang sinabi ko, si Adan ang una. Ganito ang pagkakagawa kay Adan. Nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Galing sa lupa, si Adan. Hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Hiningahan, naging buhay, naging tao si Adan. At ito po, scientifically proven, pinagkumpara ang element ng katawan ng tao at ng alabok pareho lang po. 1950s, napatunayan. Pareho ang composition ng katawan natin sa lupa. Kaya kapag namatay ka, alabok, babalik ka sa alabok. Then, nakita ng Diyos, malungkot si Adan, kaya ginawa niya si Eva. Mula sa tadyang ni Adan, kinuha si Eva. Genesis 2:21-22. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki. At habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. Alam niyo po, may isang scientist, nakatanggap siya ng Nobel Prize. Bakit? Nagbasa siya ng Biblia, may na-realize siya. Inoperahan ng Diyos si Adan, pinatulog muna siya. Kaya sabi niya, dapat may chemical na pag pinalanghap sa tao, makakatulog siya bago operahan. Hindi ka po pwedeng mag-opera na nakagising. Mahirap po yun. Dok, wag dyan. Dapat tulog siya. Yes po. Kaya na-invento ni James Young Simpson, 1847 ng chloroform. Ito po yung ipapaamoy sa iyo, tulog ka na, manhid ka na. Bakit niya ito naisip? Dahil nagbasa siya ng Biblia. Nakuha niya ang idea nung kinuha ng Diyos yung tadyang ni Adan para gawin sa Eva. In any case, sila, ang unang dalawang tao, sila yung ninuno natin. Mga taga Cavite, hindi tayo galing sa unggoy. Ayaw ko. Kayo gusto nyo? O, ayaw nyo rin. Ang katotohanan, Biblia, galing tayo kay Adan at Eva. Yes po. Totoo kaya ito? Question. Kung totoo ang Garden of Eden, saan ang address nito? Saan ang location nito? Kung ngayon, sa mga baguhan, maituturo ko. Alam ko wala kayong idea. Pwede kayong mag-guess. Pastor, siguro sa paraiso. O saan yung paraiso? Sa Dasmariñas. Hindi ho. May sagot ang Biblia. Ito po yung address niya. Tignan natin ang Biblia, Genesis chapter 2, mula verse 10 hanggang 14. May isang ilog na lumabas mula sa Eden. Sa Eden, may 4 na ilog. Ang pangalan ng una, Pishon. Dito tayo sa 13. Ang pangalan ng ikalawa, Gihon. 14. Ang pangalan ng ikatlong ilog, Tigres. Ang ikaapat, Euphrates. Kaya sa Garden of Eden, may 4 na ilog. Naririnig po natin yung dalawa, Tigres at Euphrates. Tignan natin kung saan. 4 na ilog. Pishon, Gihon, Tigres, Euphrates. Saan yan? Sa Middle East po. Sa Iraq. Bakit? Ito po kuha sa Google Earth, Google Map, nandun pa rin po yung Tigres. Yan po yung modern day picture. Nandyan pa rin po yung Euphrates. Yan ang location ng Garden of Eden. Sa may Iraq, around Persian Gulf. Pero nawawala na yung Pishon at Gihon. Buti na lang, na-invento yung Landsat satellite. Ngayon, sa panahon natin, nagsimula noong 1981, nahanap yung nawawalang 2 ilog. Para maintindihan, panoorin natin ang video clip. Ito po ay documentary. Middle East o Gitnang Silangan. Sa loob ng maraming siglo, nanatiling paksa ng debate ng mga archaeologists, theologians at mga dalubhasa ang tunay na kinaroroonan at kung totoo ba talaga ang sinasabi ng Biblia na Garden of Eden. Ayon sa sinasabi ng Biblia sa aklat ng Genesis, may isang lugar o paraiso
kung saan nilagay ng Diyos ang unang mga tao, sina Adan at Eva. Subalit totoo nga ba ang paraisong ito ng Garden of Eden na inakala ng mga tao na isang alamat o mitolohiya lamang? Kung titignan natin ang Garden of Eden, masasabi natin na talagang may physical na paglalarawan kung saan ba talaga ang lokasyon nito. Eksaktong sinasabi ng Biblia na may 4 na ilog sa Garden of Eden at sa katunayan, pwede natin itong saliksikin at puntahan. Ang dalawa sa mga ilog na ito, ang Tigris at Euphrates, ay dumadaloy pa hanggang ngayon sa Iraq. Ang dalawa pang mga ilog na sinasabi sa Biblia ay hindi masyadong malinaw sapagkat wala na ito doon. Noong 1981, may mga pagsasaliksik na napatunayan sa tinatawag na Karun River mula sa Iran na dumadaloy at kumukonekta sa ilog Euphrates. At noong 2010, na-verify gamit ang satellite imagery ang isang tuyong ilog na nasa ilalim ng disyerto at tinatawag itong Wadi Button at kumukonekta din sa Euphrates. Subalit ang mga ito ba ang siyang binabanggit ng Biblia na Pishon at Gihon? Ang dalawang nawawalang ilog na nakasaad sa aklat ng Genesis. Sinasabi na may isang ilog na lumalabas mula sa Eden at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Kung pupunta tayo sa Iraq, napakalinaw, naroon pa rin ang dalawa, ang Tigris at Euphrates. Gamit ang makabagong teknolohiya, natuklasan na ang Pishon at Gihon na siyang tinatawag ngayon na Karun at Wadi Button, kaya walang duda na ang Garden of Eden ay nasa bandang Iraq. Saan po matatagpuan ang Garden of Eden? Sa Iraq. Ganun ang proseso ng pananampalataya. Nakita nyo ang talata, may ebidensya, pwede nang maniwala. Yan ang tamang paniniwala, mga kababayan. Okay? Pero kung pupunta kayo sa Iraq, wala pong garden doon. Ngayon, disyerto po yan. Kaya ngayon may tanong, ano ang nangyari sa Garden of Eden? Yung mga naging OFW, wala pong garden doon. Disyerto po meron doon. May sagot ang Biblia kung anong nangyari. Ito ang sagot. Ezekiel 31, 16 at 18. Ito po, bigyan ko kayo ng background. Doon nagsimula ang unang kasalanan. Nagkasala si Adan at Eva. Sumuway sila sa Diyos. Sabi ng Diyos, huwag mong kakainin yung bunga ng pagkakilala ng masama at mabuti. Pero kinain nila. Ibig sabihin, dumating ang kasalanan, kaya sinumpa ng Diyos yun. Ibinaon niya sa ilalim ng lupa, yung garden. Kaya para maibaon niya, nagkaroon po ng lindol, yumanig ang mga bansa. Verse 16, lahat ng punong kahoy sa Eden ay maaaliw sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ezekiel 31:18, sabi rin po, yung mga punong kahoy sa Eden, sa kaluwalhatian at kadakilaan, malalaki. Anong ginawa? Ibababa ka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Kaya nga, dahil ibinaon ito, naging disyerto. Parang ganito, napakaraming mga halaman at punong kahoy. Dahil dyan nagsimula ang kasalanan, ibinaon, sinumpa ng Diyos. Ayon po sa science, dahil po sa heat and pressure, sa maraming libong taon, magiging langis po yan. Depende po sa pagre-refine, kulay itim po yung unang nakukuha. Nire-refine nila, magiging diesel. I-refine nila, magiging unleaded. I-refine nila hanggang maging kerosene. Yes po. Kaya sa bandang Iraq, yan po, kaya may pera ang mga Arabo. Napakarami doon, langis sa Middle East. Yan ang isang patunay na totoo ang Garden of Eden. Yes, ito po yung modern picture sa Iraq. Ano po yung makinang yan? Yan po yung nagmimina ng langis sa ilalim. Kasabi ni Ezekiel, yung mga punong kahoy inilagay sa ilalim ng lupa. Sa libu-libong taon na lumipas, naging oil. Kaya may oil sila. Ang oil nanggagaling po sa maraming hayop at mga punong kahoy na nabaon sa lupa ng maraming taon. Yan po ang Middle East ngayon. Ebidensya. Yung malalaking kumpanya ng langis, dyan kumukuha. Yung kulay green na mga dots, yan po yung minahan ng langis. Nandun pa rin yung Tigris, nandun pa rin ang Euphrates, ebidensya. Totoo. Yes po.
Ngayon, sa bawat kwento, mahalaga yung lesson. Baka mayroon dito minsan kasi pag nagba-Bible seminar ako, pagkatapos may mga lumalapit, salamat pastor, galing po, totoo pala, nasa Garden of Eden, nasa Iraq, ang Garden of Eden. Pero wag kayong matapos doon. Sa bawat kwento, kunin nyo yung aral, i-connect ninyo. Ano yung aral? Ito po yung aral. Nag-utos ang Diyos sa Genesis chapter 2, 16 and 17. Iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, maliban sa isa. 17. Basahin po ninyo. 3, 2, 1. Tiyak, mamamatay ka kapag kumain ka. Pero sumuway po ang mag-asawa. Sa Genesis chapter 3, nagkasala po sila. Kinain ni Eva, una, then binigyan niya si Adan. Pumasok ang kasalanan. Dahil tinukso sila sa verse 1 ng ahas. Yan po yung demonyo. Sinabi niya, kay Eva, pwede niyong kainin yan. Huwag kayong matakot. Di kayo mamamatay. Sabi ni Eva, mamamatay kami. Pero sumuko si Eva, nagpadala siya sa tukso, kaya kinain nila. Kaya, sa verse 6, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalubod sa paningin, na dapat na sign upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kanyang kasama niya at siya'y kumain. Ibig sabihin, in short, nagkasala po sila. As a result, pumasok ang kasalanan. Ito po yung lesson. Dahil kay Adan, pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan. Kaya lahat tayo ay naging mga makasalanan. Kasama po ako dyan. May talata. Ito yung pinaka-lesson. Roma 5:12. Patapos na po tayo. Basahin ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang lahat ay, kayo po'y naniniwala na makasalanan kayo? Mga kababayan, ang makasalanan pupunta po sa impyerno. Yan ang bad news. Kaya tayo nag-aaral. Tandaan niyo po ito, dahil kay Adan, makasalanan tayo. Lesson number 2, dahil may kasalanan, separated tayo. Sin. Ang ibig sabihin ng namatay, sabi ng Diyos, tiyak, mamamatay ka sa baba. Genesis 2:17. Pag kumain ka, tiyak, mamamatay ka. Nung kinain nila, ang ibig sabihin ng kamatayan dyan, hindi yung katawan. Nabuhay pa nga si Adan ng 930 years. Ang namatay sa kanya, napahiwalay sa Diyos ay ang kanyang espiritu. Kaya ano ang turo ng Panginoong Hesus nung naparito siya sa lupa? Ito ang turo niya. Basahin niyo po, John 3:3, Tagalog po. Sabay-sabay din po. 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Jesus. Yes. Isa lang ang kondisyon ng Diyos para makapunta kayo sa langit. Kailangan mo raw ma-born again o maipanganak na muli. Lilinawin po, hindi po ito yung born again na relihiyon sa labas na nagkakantahan, mga alive-alive. Hindi po. Ang born again na ito, isang experience sa buhay na natanggap mo ang kapatawaran ng mga kasalanan mo at naligtas ka. Ano ba ang pumatay sa kanilang spirito? Kasalanan. Nung nagkasala sila, namatay ang spirito. Ibig sabihin, para ma-born again, dapat mawala lahat ng kasalanan. Sa day 5, ituturo ko kung paano mawawala lahat ng kasalanan. At kung wala ng kasalanan, makakapasok ka na sa kaharian ng Diyos. Yes po, kailangan yung maligtas. Alam niyo po ang ibig sabihin ng Eden? Joy. Pero dahil pumasok ang kasalanan, yung napakagandang Eden, naging malungkot, naging disyerto. Yan ang problema, kasalanan. Dahil sa kasalanan, naging ilang ang ating buhay. Walang Diyos, kaya tayo hirap na hirap. Kaya ngayong week, inaanyayahan kayo ng Diyos gamit ang talatang ito. Matthew 11:28. Basahin natin dahan-dahan, sabay-sabay. 3, 2, 1. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nandulupaypay at lubang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Yan ang paanyaya ng Diyos. Lapit daw tayo sa Kanya.
At ang paglapit sa Diyos sa Bible Seminar, kahit may trabaho kayo, pag-uwi nyo, punta kayo dito, mag-Bible Seminar. Ang Diyos po ang nag-aanyaya sa inyo, hindi kami. Instrumento lamang po kami. Kaya tapos na po tayo sa session number 1. Ito ang pinakahuling talata. Hosea 6:3, at ating kilalanin, tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Kaya nga, itutuloy bukas. Abangan nyo po ang session number 2. O, ang bilis, nakikinig po kayong mabuti. Pag hindi kayo nakikinig mabuti, aabot ito alas 10. Mayroon po akong tanong bago tayo magtapos. Babalik po ba kayo bukas? Parang mahina. Babalik po ba bukas? Promise po? O, ganito nyo kamay nyo. Promise. Marami pong salamat para po ito sa inyo. Magtiyaga rin po kayo. Mga kababayan, mga brothers and sisters, tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. Naniniwala po kami na ang banal na Espiritu ang gumabay sa amin. Kaya matagumpay po naming natapos ang unang session ng Bible Seminar. Nakikita ko po, Panginoon, interesado po ang mga nakikinig. Talagang pinapakinggan nila ang mensahe. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang puso, kaya tulungan niyo po sila na malinaw nilang maunawaan ang mga session ng Bible Seminar upang sa Friday ay matanggap po nila ang kanilang kaligtasan. Hiling ko na tulungan niyo po silang makabalik bukas at umaasa po ako na talagang sa week na ito, magiging turning point ng kanilang buhay ito at matatanggap nila ang pag-ibig ng Diyos at ang kanilang buhay na walang hanggan. Sa ngayon, Panginoon, pag-uwi nila, ingatan niyo po sila at umaasa po ako na pahahalagahan po nila ang week na ito para sa kanilang kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming pong salamat. Ingat po kayo.